Ang pag-usapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa mga tao na naghahanap ng ideal partner nila in life, no, mapababae man or lalaki, na naghahanap kayo ng makaka-partner nyo, panghabang buhay na partner, no, pero dumarating talaga sa point na, lalo na kapag ikaw, matino kang tao, matino kang babae, matino kang lalaki, may pagkakataon talaga na ang hirap hanapin yung mga ideal partner natin, no? Lalo na sa mga babae, no? Pag ikaw, babae ka, matino ka, napaka-loyal mo, gusto mo rin makahanap ng, ng loyal na ka-partner na lalaki, no? Pero sa mundong ito, no? Mahirapan kang, kung ikaw perfectionist ka, ang gusto mo, perfect yung makakapareho mo, napaka-imposible, no? Na mahanap mo sa mundong ito ang perfect na tao, no? Madi-discourage ka lang, no? Kasi wala namang talagang perfect na tao, Kasi tulad ng sinabi ko, tao lang tayo, di ba? Walang perfecto sa atin, no? So, ngayon, kapag ganito ang desires mo na gusto mo ng kung hindi man perfect ay almost perfect, no, napaka-imposible na mahanap mo yan sa mundo na ito, no? Lalo na kung ang karelasyon mo ay mga unbelievers, no? Yung mga walang paniniwala sa Diyos, kahit na yung tao na yan sabihin man sa iyo na mahal ka, 'di ba? Papaniwalain ka man ng tao na yan na mahal ka niya, hindi kanya kayang ipagpalit, pero dahil nga unbelievers siya, kapag dumating yung pagkakataon na may taong manunukso sa kanya, hindi imposible na papatol siya sa tao na yun, no? Hindi imposible na matukso siya kasi mahina ang foundation niya pagdating sa love. Kasi nga wala siyang Diyos sa buhay niya, no? So, walang protection galing kay God yung relationship niyo. Yung pagmamahal niya, walang protection galing kay God, no? So, ibig sabihin, hindi siya takot sa mga salita ng Diyos, hindi siya takot na magkasala sa Diyos, no? Kaya, hindi imposible na papatol siya sa tukso kung may mga tao man na manunukso sa kanya, no? Kasi nga, wala siyang pinaniwalaan na salita ng Diyos, di ba? Kaya napakahalaga talaga na pumili tayo ng taong makakasama natin, no? Kasi, alam nyo na, si Satan, kapag ikaw matino ka na tao, halimbawa babae ka, matino ka, no? Loyal ka sa pakikipagrelasyon, tapos ang desires mo, gusto mo rin loyal at saka faithful na lalaki, no? Napaka-imposible na papayagan ni Satan na ikaw makahanap ka ng faithful din na lalaki na unbelievers, no? Kasi ako, relate ako sa kwentong ito, no? Nung kabataan ko, isa lang naman ang pangarap ko sa pakikipagrelasyon. Hindi ako naghahangad na makapag-asawa ng mayaman. Hindi naman ako naghahangad na makapag-asawa ako na may na gusto ko. Ganito ang ugali ng mapapangasawa ko, ganito, ganyan. Wala akong desires na gano'n, no? Ang isa lang ang desire ko, sabi ko, kapag nakapag-asawa ako, gusto ko loyal, gusto ko faithful sa akin. Yun talagang hindi ako lulukuhin. Yun talagang ako lang kasi gano'n ako faithful ako pagdating sa pakikipagrelasyon, no? Pero kung ano pa yung kaisa-isa na desire ko, yun pa yung hindi natupad, no? Kasi hindi talaga hahayaan ni Satan na makapag-asawa ka ng gano'n, no? Na loyal, kasi kung ikaw matapat ka, 'di ba? Kung ikaw mapagmahal ka na tao, matapat ka sa asawa mo, gusto ni Satan sirain yung pagmamahal na sa puso mo, 'di ba? Gusto ni Satan mawalan ka ng passion about love, gusto niya sirain at alisin yung pagmamahal diyan sa puso mo, kaya bibigyan ka niya ng asawa na kabaliktaran doon sa desire mo, no? Bibigyan ka niya ng asawa na unfaithful, yung lukuhin ka ng lukuhin, yung cheater ang ibibigay sa'yo kasi gusto niya alisin mo yung pagmamahal dyan sa puso mo. Gusto niya wag ka na rin maging loyal, gusto niya magluko ka na rin, gusto niya punuin mo ng galit yung puso mo, punuin mo ng hinanakit, punuin mo ng bitterness, punuin mo ng resentment yung puso mo, no? Gusto niya tanggalin niya ang pagmamahal dyan sa puso mo. Kasi yung love na yan yung isa sa requirements ni God para ikaw ay makaakyat doon sa langit, no? Kasi nga, ang greatest commandment ni God, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Kaya ang gagawin ni Satan, tanggalin niya ang pagmamahal na yan, kaya para hindi mo matupad yung kung ano man yung kautusan ng Diyos, no? Para mawalan ka ng passion about love, no? Para hindi ka na rin magmahal ng totoo, para matuto ka na rin magluko, matuto ka na rin makipaglaro sa partner mo. Yun talaga ang gusto ni Satan na mangyari sa iyo, no? Kaya kung ikaw nagpapadala ka sa tukso na ito, talo ka, no? Kaya kung ikaw man matino kang tao, naghahanap ka ng karelasyon na ideal, yung gusto mo loyal talaga na ikaw lang, hindi marunong mag-cheat, huwag mong hanapin sa unbelievers, no? Kasi tulad ng sinabi ko, kapag unbelievers yan, madali lang yung tuksuhin, no? Magpadala lang si Satan ng mga tao na tutukso dyan, matutukso at matutukso yan kasi nga wala yung protection galing kay God, no? Walang protection galing kay God yung love niya, 'di ba?
Kaya kung ikaw naghahanap ka ng ideal ng karelasyon mo, maghanap ka sa mga believers, di ba? Believers ang hanapin mo kasi kapag believers ang karelasyon mo, alam mo talagang tunay na Christian yan, may takot sa Diyos, alagad talaga ng Diyos yan, anak ng Diyos yan. Hindi man perfect yan kasi tulad ng sinabi ko, wala talagang tao na perfect, no? Kahit na mananampalataya pa yan, walang perfect na tao, no? Halimbawa, nakikipagrelasyon ka sa Christian or sa believers, no? Hindi man magiging perfect yung relationship, no? Kasi darating talaga yung time na may hindi kayo pagkakasunduan, tapos may mga time na dadanas kayo ng mga pagsubok, mga problema sa buhay, no? Makakayanan nyo yung mga problema na yun, malalampasan nyo kung ano man yung mga pagsubok at kung ano man yung mga problema na dinadanas nyo, na nakatayo pa rin kayo, na magkasama pa rin kayo, magkayakap pa rin kayo, mapagtagumpayan yung mga pagsubok na yan dahil nga nandyan si God sa gitna nyo, di ba? Hindi hahayaan ni God na ang problemang dinadanas nyo ay magiging dahilan para masira at maghiwalay kayo, no? Kaya napakahalaga na ang hahanapin natin ay itong mga mananampalataya sa Diyos, no? At saka isa pa, yung mga God believers na yan, kasi nga may takot sila sa Diyos, takot sila magkasala sa Diyos, takot sila sa mga salita ng Diyos. Hindi kailanman mag-cheat sa inyo yan. Kaya kayo, kung mga loyal kayo, gusto nyo ng loyal na kapartner, hanapin nyo sa mga God believers kasi ang mga God believers, takot yan mag-cheat kasi takot yan magkasala sa Diyos, no? Kaya masisigurado nyo na ang mga tao na ito ay faithful sa inyo, no? Huwag na kayong maghanap ng gwapo or maganda yung outside appearance nila, no? Ang hanapin natin yung tao na makakasama natin sa hirap at sa ginhawa, na hindi tayo bibitawan, kaya tayong ipaglaban hanggang dulo, di ba? Yung hindi tayo lulukuhin, kung hindi magkatuwang kayo sa lahat ng bagay, di ba? Magkasangga tayo sa lahat ng bagay kasi alam na natin kapag mag-asawa, ibig sabihin iisa na kayo, no? Pinag-isa na kayo ng Diyos, no? Isang flesh na kayo, hindi na kayo dalawa kundi iisa, magkatuwang dapat, di ba? Sa hirap man yan o sa ginhawa, magkatuwang kayo bilang mag-asawa, no? Kaya guys, no, napaka-importante na marunong tayong pumili sa makakasama natin sa habang buhay kasi ang pag-aasawa, hindi naman katulad ng kaning mainit na kapag isinubo mo at napasok ka, pwede mong iluwa, no? Pag ibig sabihin, kapag nag-asawa ka, lifetime na yan, no? Hindi mo na pwedeng ibalik yan kasi asawa mo na yan, di ba? Pinakasalan mo na yan, di ba? Asawa mo na, kaya napaka-importante na huwag tayong basta-bastang magpadalos-dalos sa pagpili, no? At saka ano nga ba ang sabi ng Bible, no, tungkol sa ideal partner, no, kung anong partner nga ba dapat ang hahanapin natin, no? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light have with darkness, no? Ang ibig sabihin nga dito, no, pinaalalahanan nga tayo sa Bible verse na ito na wag daw tayong makipag-isa sa mga hindi mananampalataya, no? Dahil ano daw ang pagkakatulad ng katuwiran at kasamaan o anong pakikisama ang maaaring magkaroon ng liwanag sa kadiliman. So, ibig sabihin, kung tayo, mga believers tayo, kung mananampalataya tayo sa Diyos, tapos makikipagrelasyon tayo sa mga masamang tao, mga unbelievers, no? Ano daw ang pagkakatulad nun, di ba? Hindi pwedeng magsama ang masama at saka ang mabuti, no? Kasi kung ikaw, mabuting tao ka, believers ka, nakapag-asawa ka ng unbelievers, maaaring ma-impluwensyahan ka ng unbelievers na to, no? Maaaring yung ugali ng unbelievers na kapartner mo, maa-adapt mo kasi sa araw-araw ba naman na pagsasama nyo, kapag ikaw pinakitaan ka ng hindi maganda, pasaway sa'yo itong unbelievers na kapartner mo, maaaring gano'n na rin yung pag-uugali mo, no? Mai-impluwensyahan ka niya, no? Kasi sa dami ng pasakit na ibibigay niya sa'yo, katagalan, magkaroon ka ng matigas na puso, no? Maaaring ang puso mo mapuno na ng negativity yan, mapuno na ng mga evil desires yan sa mga pasakit na ibibigay sa'yo ng unbelievers mong kapartner, no? Kaya hindi talaga advisable na tayo na mga God believers, tayo na mga mananampalataya sa Diyos ay humanap tayo ng partner na mga unbelievers, no? Mga hindi mananampalataya, no? Kasi hindi nga pwedeng pagsamahin ang masama at saka ang mabuti, no? Kailangan ihiwalay natin yung sarili natin sa kanila, no? Kung tayo man mga mabubuting tao, huwag tayong makiisa, huwag tayong makisama sa ganitong tao para hindi tayo mahawaan ng kasamaan nila, no? At saka ang sabi naman dito, kayo naman ng mga lalaki, kung naghanap kayo ng ideal na asawa, ang sabi dito sa Proverbs chapter 18 verse 22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Ibig sabihin, kung ikaw daw naghahanap ka ng asawa, pinapriority mo yung
paghahanap ng asawa na mabuti, no? Halimbawa, ikaw lalaki ka, priority mo yung paghahanap ng asawa na pinakasalan mo yung mabuting babae, loyal na babae, yung may takot sa Diyos, no? Ito daw klase ng marriage na ito, blessing daw kay God, no? Kaya kayo ng mga lalaki, no? Huwag niyong i-priority yung paghahanap ng asawa na gusto niyo yung maganda, sexy, pero unbelievers naman, no? Kasi hindi rin magtatagal ang relationship ninyo. Kung ang reality sa buhay natin ngayon, kadalasan ng lalaki, ang hinahanap nilang mapapangasawa, gusto nila yung maganda at saka sexy para ma-display nila sa tao, di ba? Maipagmalaki nila sa mga kaibigan nila, sa mga kamag-anak nila na ang ganda ng asawa nila, ang sexy ng asawa nila. Pero ang sabi ni God, di ba? Nalulugod si God sa mga lalaki na pinapriority ang paghahanap ng mabubuting asawa, no? Yung may mga takot sa Diyos, yung mga loyal na asawa, no? Sa ganong paraan si God natutuwa, di ba? Itong klase ng marriage na to, ito ang blessing na mula kay God, no? Kaya dapat i-priority natin itong ganitong uri ng pag-aasawa, no? Nahanapin natin yung mga babae na may takot sa Diyos, yung mga babae na nasamahan tayo sa hirap at sa ginhawa, no? Hindi tayo bibitawan ng ganun-ganun na lang, di ba? Tapos, ang nakasaad naman dito, sa Proverbs chapter 31 verse 10, a wife of noble character who can find, she is worth far more than a rubies, di ba? Ang nakasaad dito, sino daw ang makakahanap ng asawa na may taglay na noble character? Anong ibig sabihin ng noble character, no? Kapag sinabing noble character, nagtataglay siya ng mabuting pag-uugali, no? Katulad na lang ng pagiging honest, katulad na lang ng pagiging matapat, di ba? Siya ay mapagbigay, di ba? Hindi siya makasarili na babae, mapagbigay siya, at siya ay matapang na babae. At itong klase ng mga qualities na ito ng babae, ito ay nakaka-inspire, di ba? Nakaka-admire itong ganitong uri ng babae dahil madalang na lang ito, no? Ang nakasaad dito, yung ganitong uri ng babae ay mas mahalaga pa siya sa ruby, di ba? Yung ruby na yan, isa yung precious stone, di ba? Kung saan ginagamit yung ruby na yan, pero alam ko stone yan, di ba? At saka, kapag ikaw naman, babae ka, naghahanap ka ng ideal partner para sa iyo, katulad ng sinabi ko, maghanap ka ng true Christian or mga believers, no? Kasi alam naman natin na kapag lalaki na true Christian ang mahanap mo, itong lalaki na to ay may taglay na fruits of the spirits, which is yung love, may patience, may kindness, may goodness, tapos faithfulness, at saka may gentleness sa taglayan, tapos nagtataglayan ng self-control, no? Ibig sabihin, ang mga true Christian na lalaki ay nagtataglay ng masayahin sila, mapagmahal sila, mabait sila, tapos pasensyoso, tapos mabuting tao sila, tapos sila ay mga loyal, di ba? Mga loyal sila, mga tapat sila sa asawa, mahinahon sila magsalita at higit sa lahat, no? Marunong silang magpigil sa sarili nila kahit galit na sila sa inyo. Hindi sila basta-basta nagpadalos-dalos ng galit nila kasi nga may self-control, no? Dapat ganitong lalaki ang hanapin natin, no? Para mahanap talaga natin yung ideal man para sa atin, no? Mga babae, no? At saka para na rin sa mga lalaki, no? Hanapin ninyo yung mga tao na nagtataglay ng fruits of the spirit para makasigurado talaga kayo na yung relationship nyo ay magtagal talaga ng, no? For life na siya, no? Hanggang sa habang may buhay talaga kayo, no? Magsama kayo sa hirap at sa ginhawa, no? At saka, paano nga ba natin malaman na nasa tamang tao na tayo, no? Paano nga ba natin malaman na totoo ang pagmamahal ng partner natin sa atin, no? Na masasabi talaga natin na nasa tamang tao na tayo, no? Ang nakasaad dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, love is patient, kind, not envious, not boastful, not proud, not rude, not self-seeking, not easily angered, not keeping record of wrongs, not rejoicing in wrongdoings, but rejoicing in the truth, always protecting, always trusting, always hoping, and always preserving. Diba? Ang nakalagay dito, ang tunay na pagmamahal, no? Para malaman nyo na ang pagmamahal ng partner ninyo ay totoo, ang nakasaad dito. Love is patient at saka kind. Ang pagmamahal daw dapat ng kapartner nyo ay pasensyoso siya at saka mabait siya, no? Ibig sabihin, kahit na dumadanas man kayo ng kahirapan sa buhay, may mga pagsubok man kayong dinadanas, no? May kakayahan itong tao na ito para tiisin yung hirap na dinadanas niya sa piling ninyo na napagtatagumpayan ninyo itong mga pagsubok na to na nananatili pa rin kayong mahinahon, no? Yung hindi yung pagsubok ang maging dahilan para mag-away kayo, no? Or para magkaroon kayo ng hidwaan sa isa't isa, no? Yung ganitong uri ng pagmamahal dapat ang
hanapin natin sa isang tao, no? At ang sabi naman dito, love is not envious, di ba? Ibig sabihin, no, kung tunay tayo na nagmamahal, no, dapat susuportahan natin ang mga partner natin, no? Hindi tayo nagsiselos o hindi tayo naiinggit sa kapartner natin kung ano mang meron siya. Halimbawa, yung isa mas talented, tapos ikaw hindi, tapos yung isa mas maabilidad, ikaw hindi. Yung isa maraming positions, ikaw walang masyado, di ba? Dapat hindi ka naiinggit, magsusuportahan kayo, no, bilang magka-partner o bilang mag-asawa, no? At saka ang nakasaad din dito, love is not proud. Ibig sabihin, kung totoong nagmamahal ito, no, hindi ito self-seeking na tao, no, hindi siya naghahanap ng atensyon para sa sarili niya, at saka hindi niya tinitingnan yung sarili niya na mas mataas siya doon sa kapartner niya. Kasi bilang mag-asawa, magka-partner yan, no, huwag mong tignan na mas mataas ka sa asawa mo or mas mababa siya sa'yo, diba? Dapat patas ang tingin ninyo sa isa't isa, no? At saka, ang nakasaad din dito, love is not rude, diba? Ibig sabihin, dapat ang tunay na pagmamahal maging considerate ka sa feelings ng kapartner mo, di ba? Kung galit ka man, huwag kang basta-bastang nagbibitaw ng masasakit na salita na pwedeng ikasama ng loob ng partner mo, pwedeng maka-offend doon sa kapartner mo, di ba? Kung totoong nagmamahal ka, iko-considera mo ang feelings ng kapartner mo, di ba? Ito ang tunay na pagmamahal, no? At saka nakasaad dito, love is not easily angered. Kapag tunay ka nagmahal, hindi ka basta-bastang magalit, no? Halimbawa, nagkamali man yung partner mo, nagkasala sa'yo, tumanggap ka ng explanation, no? Tumanggap ka ng sorry, no? Hindi yung basta-basta ka na lang nagagalit kasi yung iba, kapag nagkasala yung isa, sinasaktan agad ng isa, no? Hindi dapat ganun ang tunay na pagmamahal, no? Ang tunay na pagmamahal, hindi mapanakit, hindi basta-bastang nagagalit, no? Kung hindi, binibigyan ng chance yung partner niya, binibigyan ng chance na makapagpaliwanag, di ba? Tumatanggap ng sorry, ganun ang tunay na pagmamahal, no? At saka ang nakasaad dito, love keeps no record of wrongs. Ibig sabihin, ang tunay na nagmamahal, hindi nagho-hold ng grudges. Ibig sabihin, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob doon sa partner mo. Halimbawa, nagkasala sa'yo yung partner mo minsan, huwag kang magtanim ng sama ng loob, di ba? Huwag kang maghinanakit sa kanya, no? Huwag kang mag-hold ng grudges diyan sa puso mo, no? Patawarin mo kaagad kung tunay ka na nagmamahal, no? At saka, ang nakasaad din dito, love does not rejoice in wrongdoings but rejoices in the truth. Di ba? Ibig sabihin, ang totoong nagmahal daw ay hindi siya natutuwa sa kasamaan, no? Halimbawa, yung partner niya nagkasala man or nakagawa ng kasamaan, hindi na i-cover up yung kasamaan ng partner niya. Kung hindi, itutuwid niya ito, no? Turuan niya para maituwid niya yung pagkakamali ng kapartner niya, no? At saka, ang tunay na pagmamahal daw, natutuwa sa katotohanan, di ba? Kaya dapat lagi kayong magsabi ng totoo sa bawat isa. Yan ang tunay na nagmamahal, no? At saka, ang nakasaad din dito, ang tunay daw na pag-ibig ay always protecting. Ibig sabihin, kung kayo tunay na nagmamahalan sa isa't isa, pinoproteksyonan nyo ang bawat isa sa inyo. Huwag ninyong sisirain ang bawat isa, di ba? Yan ang tunay na pagmamahal, no? At saka nagkasaad din dito, love is always trusting. Ang pagtunay na pagmamahal daw, dapat mapagkatiwalaan kayo, no? Huwag kayong mag-cheat sa isa't isa, no? Dapat mapagkatiwalaan ng isa't isa. Kung may mga secret man ng isa't isa sa inyo, huwag ninyong ipaalam sa iba, di ba? At saka dapat ay faithful kayo sa isa't isa. Huwag ninyong lulukuhin ang isa't isa. At saka ang nakasaad din dito, love always hoping, di ba? Dapat ang tunay na pagmamahal, laging may pag-asa. Mabigo man kayo, di, kung ano man mga bagong ganap sa buhay ninyo, tapos nag-fail, lagi kayong umasa, di ba? Laging may pag-asa. Dahil magkatuwang kayo sa hirap at sa ginhawa, di ba? At saka nakasaad din dito, love is always preserving. Ibig sabihin, no? Ang tunay na nagmamahal daw, inaingatan nyo ang isa't isa sa inyo, no? Inaingatan nyo ang bawat isa sa inyo para talagang hindi kayo maghihiwalay, magsama talaga kayo sa hirap at sa ginhawa, no? So ngayon guys, no, kung nahanap ninyo yung ganitong uri ng pagmamahal guys, ibig sabihin nasa tamang tao na kayo, no? So ngayon, kung nasa tamang tao na kayo, no, pahalagahan ninyo itong tao na ito kasi madalang na lang ang mga tao na nagtataglay ng ganitong pag-ibig, no? At kadalasan ngayon, ang mga tao ay nagtataglay ng mga fake love. So ngayon, kung nahanap nyo na yung tunay na pagmamahal na nabasa ko sa Bible verse na ito, guys, huwag nyo nang pakawalan kasi ang ibig sabihin na sa tamang tao na kayo, no? Pahalagahan ninyo, no? At saka i-treasure na ito for life, guys, no? Ito na yung makakasama nyo habang buhay kasi itong tao na ito na yung gift ni God sa inyo, ito na yung blessing ni God para sa inyo, no? So, yun lang naman, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin sa video na to. So, hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!